Uwi na. Pababa ko lang ng bus. Yung gamit. Tapos nalipat ako sa kabila. Nakadumating na sila mama ngayon sa Pilipinas. Hirap din talaga. Trabaho sa abroad. Hindi kasi talaga lahat. Makapagtrabaho sa hotel, restaurant, bahay, kasi nga lang marunong magluto, tsaka magaling ang mag-plansya. Baka magbahay na nga lang ako sa mga maganda po linis nila sa comfort sa hotel ka, hindi lang kaaway, wala kang kasalanan mo, hindi kaya yung wala ka namang ginagawa, kasalanan mo pa, tawa ka, ginagawa mo yung trabaho ng maayos, susunod mo yung utos sa kanila, mas na pinag-iinitan ka nila kasama mo sa trabaho talaga, hirap, napakahirap. Pag-iinitan ka, mainis ka, lumayas ka, umalis ka sa trabaho, may mga plano kagaya sa akin ngayon, bagong taon, hindi bagong taon, last year na rin pinag-iinit na sa trabaho at hindi ko alam kung problema bakit patuloy pinag-iinitan na hindi ko alam mo yung tawag sa Pilipinas sa Tagalog. Balak sila tanggalin ako kasi ramdam ko yung pagkaano nila sa akin, pag-iinit nila sa akin, gusto nila akong tanggalin. Dalawang tao kumukontra sa akin, tanggal ako. Hapon. Hirap. Nagsasabihan ko na sa trabaho ka. Yan. Doon siya naman magtrabaho. Doon siya nakamali. Kung ako ay mabagal sa trabaho, hindi ko niya dapat sabihin sa akin yan. Tanong-tanong muna siya sa trabaho ko. Ako ba ay bagal? Marami ba ako iwan ng trabaho sa samahan? O wala? So doon siya nakamali. Sabihan ko sila pinakita. Siguro, isa rin siguro kung bakit nila akong pinag-iinitan. Alam nila, kilala ko ang manager. Hindi ko sa kilala. Tutuusin natin ko siya manager for 3 years ko siya kasama. At siya yung kumuha sa akin at siya dinagbigay ng contract sa akin. Regular contract. So, for good ako magtatrabaho sa kanila. Gusto ko pa magtrabaho doon, mag-i-stay ako sa trabaho sa kanila. May something talaga din, something. So hindi ko rin alam kung ano natin. Ayaw ko na rin kasi kausapin supervisor ko dahil kinakampihan niya itong isa. So kanina lang sabi ng isang kong kasamahan, nag-iinitan doon sa nahihirapan
nahihirapan din siya. Marami nga nag-aaral at gusto umalis. Kasi sabi sa akin ng isa, tatapos na ang kontrata. Aalis na siya. Yung isa naman, gusto lumipat sa ibang hotel ng may-ari. Hindi na rin kaya na ang ugali. Kasama namin sa trabaho. Wala akong idea. Gusto talaga. Nakapasok ko. Mangyayari. So, yun na. Sasabihin sa inyo. Lalo na kayo ay mga relatives sa ibang bansa. Huwag mo isipin na maayos at maganda ang buhay. Kasi, to be honest, hindi maganda o maayos ang buhay dito sa ibang bansa. Marami kang nagkaos ka ba? So, dapat isipin mo sila, ispiritin mo sila, kamustuhin mo sila lalo. Balitaan mo sa sitwasyon mo sa kanya, buhay niya, kailangan mo, kalagayan mo. Important din ang guys. Kailangan mo kamusta yung anak, ulam, kapatid, sa bansa. Ganyan maganda ang sitwasyon. Hindi lang sila magsasalita sa inyo. Maririnig mo ng kanila siguro ay okay na kami, ayos na kami, ganyan. Puro yun na ang maririnig nila. Pero